nag-iisa. At yun po ang sinasabi ng talata. At wala pong mention dito ng tungkol sa kautusan ni Moses o tinatawag na Ten Commandments. Kung meron man nabasa tayo kanina doon sa Ephesians chapter 2 verse 15 na nakalagay po doon the law of commandments, yung pong law of commandments, may kinalaman po doon sa law na iniligay ng mga Hudyo sa mga Gentiles na sana huwag silang pumasok. Kung papasok sila, sila ay mapapahama. At kaya nga po, nung inalis na yung wall, natural, inalis na rin po yung commandments sa kanila sapagkat sila ay pinag-iisa na ng ating Panginoon Kristo. At ito po yung tinutukoy doon sa talata. Ang problema nga lang po, ang nangyayari po sa atin, tulad na ating pong lagi nang napapansin, no? Kapag nakita po tayo, kagaya niya, nakita po natin yung commandments. Nakita po natin yung commandments. Therefore, automatically, dahil commandments yan, 10 commandments yan. Yun nga po nakikita agad. Nakakita ng salitang commandments, pinasok agad sa isip, 10 commandments. At nung pinasok sa isip nila 10 commandments, at kanila pong nakikita ngayon doon sa talata na Ephesians chapter 2 verse 15, having abolished in His flesh the enmity, even the 10 commandments. So makikita natin, sa kanilang sariling interpretation, ang nakikita nilang inabolish yung 10 commandments. Pero ayon po sa ating po mga tinignang commentary, sa ating pong pag-a-analyze, hindi naman po yung 10 commandments ang inalis, yung pong away, hidwaan, para magkaroon ng peace. Yung hidwaan ng Jews and the Gentiles ang inalis ng ating Panginoon. At yun naman po ay sumasang-ayon, kung titignan po natin muli, ang Biblia ayon sa kanyang konteksto. So, ayon sa kanyang konteksto ay ating pong babasahin sa Tagalog at sa English. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Simulan po natin sa verse 11, Ephesians chapter 2 verse 11. Ganito po ang ating mababasa. Sabi po rito ay ganito. Sabi po sa English, wherefore remember that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called circumcision in the flesh made by hands. Sabi po sa Tagalog ay ganito, kaya nga alalahanin ninyo na kayo noong una mga hintil sa laman, tinawag na di pagtutuli, niyong tinawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. So makikita natin, pasilip po natin yung sinabi dito. Sino po ang tumawag sa mga Gentiles? Iwasan po dito kasi may kila kayo. Ulit tayo. Okay, so makikita natin meron pong mga Gentiles at meron rin pong mga Jews. Ito po yung mga circumcised people. Okay? At pinagyayabang nila yung pagiging circumcised nila. Kasi hindi naman po ito hindi naman po nila yung pinagyayabang yung pagkaputol ng kanilang laman, no? O yung kanilang laman. Ang pinagyayabang nila doon sa kanyang lang circumcision, meron silang God, si Yahweh, at sila ay nilinis ng Diyos. Ang circumcision ay papatunay na sila ay taong ng Diyos. Okay? At makikita natin dito sa talatang ating binasa, hindi po ang Diyos ang nagsabing sila ay uncircumcised. Makikita natin, ang mga Hudyo ang tumawag sa mga hintil na kayo ay uncircumcised. So, makikita natin, sila po yung nagdi-discriminate sa Gentile. Bagamat ang Diyos, ayon po sa ating pag-aaral na ng una, kasama sa plano ng pagliligtas sa mga hintil. Hindi po sila separated. Pero makikita natin sa mga Hudyo ay meron silang mentalidad na hindi kasama ang mga hintil sa plano ng Diyos. Kaya tawag sa kanila, kayo ay unclean, kayo ay uncircumcised. At hindi lamang po ang mga Hudyo, hindi lamang po uncircumcised ang tawag nila sa mga hintil. Kung tutuloy po natin pagbasa sa verse 12, sabi, that at time
were without Christ. So itong mga Gentiles at sa akin ng mga Hudyo, you are without Christ. Sabi nila, kami lang ang may Christ, kayo wala. Okay? So sabi pa doon, being aliens from the commonwealth of Israel. So kami lang yung Israel of God. Kami lamang yung tao ng Diyos. Kayo na Israel of God. Okay? So sabi niya, and strangers from the covenants of promise. So kaya, no covenant of promise. Kami meron. Meron kaming covenant. Meron kaming mga promises